Magandang araw Pilipinas. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, saan man sulok ng daigdig. Lalo na sa ating OFWs, marami tayo dyan, mga solid Duterte family worldwide. Magandang araw din sa ating former President Rodrigo Roa Duterte and to our Bila BP Sara Duterte. At ganun din sa ating Supremo, si General Dado Enrique and the Deputy Supremo, General Bukay. Yan, sa FGF. Ipaabot ko na sa lahat ng SDFW. Ano ba ito yung SDFW? Marami nagtatanong. Ito yung Solid Duterte Family Worldwide. Samahan ito ng mga Duterte supporters. Marami ang Duterte supporters. Kaya inano ko yan. Yun yung bali founder dyan sa ano na yan. Since 2015 pa lang, Duterte na talaga ako. Sa itanong nyo pala yung sabi nyo, bumoto ba ako BBM? Hindi talaga ako bumoto niyan. Vice President lang ang binoto ko. Alam ng lahat yan. Ilan lang hindi nakakaalam yan. Kasi ganito yun. Kung ano yung sinabi ng Tatay Digong noon, hindi ko inano talaga yun. Kaya nung eleksyon, bumoto ako kay Vice President lang. Sa Presidente hindi ako bumoto. Giblanko yun. Hindi ko ganahan magano ng Presidente na gano'n. Kasi alam ko na Alam ko na kung ano talaga siya. Kaya hindi talaga ako bumoto niyan. So, yun na yung sagot ko sa tanong nyo And then yung sabi nyo ang SDFW ay nasa ano na ngayon kaysa ng FGF. Ano ba itong FGF? Filipino Guerrilla Forces Affiliated. Yan. Yung kaisa na. Sanib na forsa kay doon. Kaya itong SDFW, noon pa man ang ipinaglalaban nito talaga na yun na yung sa droga. Hindi talaga. Kaya nga kita nyo naman sa ID namin sa likod. Ano yung nakalagay sa likod doon? Diba? Nakalagay doon. Drugs must stop. Corruption must stop. Then, yung sa komunista, doon din, nakasulat yan doon. Basta, tingnan nyo yung ID nyo sa likod. Nandun lahat yun. Sinulat ko yun. Doon ako ang gumawa nun. Yun. So, doon pa lang, nandoon na yung lahat, yung ayaw natin sa presidente na nakaupo dyan dahil wala siyang, yung parang wala siyang tingin sa bansa na ganito, ano lang nangyayari sa bansa. Yung sa droga, bumaha na uli. Samantalang nung panahon kay Pang Duterte, ano na yon, konti na lang yung ilang lugar na lang yung merong hindi pa naubos yung droga. Pero sa ngayon, bumaha na naman uli. Kaya yun, kaysa yan sa lalo yun sa terrorist. Yan, stand against terrorist, yung nandun sa ID noon. Kaya daming yun, tuwa nga sila, grabe. Sabi ko, yun talaga yun. Kaya itong FGF, yung Filipino Guerrilla Forces Affiliated, yun din ang pinaglalaban nila. Kasi tanong nyo, ito ay Duterte supporters din. Yan. Kaya yung sabing hindi na Duterte, kakamali kayo. Mga Duterte supporters ng mga iyan. Sila yon yung may kipaglaban para sa bayan natin. Para sa tunay na pagbabago. Kaya ang gusto ko lang naman ipaabot sa inyo yung isa lang yon nilayunin natin. Kasi yun lang naman, ang isa lang naman talaga dyan na kailangan mapabagsak na yung sa administrasyon natin. Yung lumatalsik na yung talaga yung fire na ba yung si BBM na talagang bangag na, hindi na pwede dyan. Kasi bangag na, terorista pa. Diba? Ano pa, yung komunista. Magnanakaw. Kung sa Bisaya pa, kawatan. Yan. Yun. Kaysa yan ang natin doon sa gaganapin na pagpapababa sa kanya. Kaya yung sabi nga, bakit ang rally? Daming mga rally na, ang daming mga rally sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Siguro alam nyo naman yun ang mga nakarang buwan, karang araw, daming rally.
ano bang point doon sa rally na yun? Mayroon ba nangyari doon? Sabi nga nila, ano ba, madam? Sabi ko, anong nangyari? Bakit? Ano bang meron? Rally, bakit wala? Hindi ka napunta? Sabi ko, hindi ko ano yung rally ng ganyan-ganyan. Ang gusto kong rally, yung talagang ban na. Basta hindi kung ganyang rally na ano yung peace. Sa tingin nyo ba yung peace? Anong peace bang hanap natin? May peace ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Anong peace na nakikita nyo? Ha? Anong peace? Tinatanong ko sarili ko. Atin ako na rally, may peace bang magaganap sa rally na naatinan ko? Ano bang peace talaga na kailangan ng kapayapaan? Isa yung ating nga ng peace rally. Diba, ang dami na nag-peace rally doon. Anong nagaganap? Anong nangyari? Kaya itong FGF na to, kaya nagustuhan ko itong FGF na to kasi talagang pari-pariho kami. Pari-pariho kami ng ng pinaglalaban. Kaya yung nag-join kami yung sa SDFW, yung sa Solid Duterte Family Worldwide. Kaya panawagan ko sa SDFW, yung mga Duterte supporters, di ba, panisabi niya, ayaw namin ni BBM, yung message doon, dami. Mga comments, nababasa ko lahat yun. Binabasa ko yun. Kaya tingnan mo yung mata ko. Namagana. Sa kakabasa. Tulog 4 hours, 3 hours. Okay lang yun. Sa kakabasa ko, na doon nabasa. Daming problema, mga problema lahat. Binabasa ko pari-pariho. Luzon, Visayas at Mindanao. Nakalagay doon. Ayaw na namin ng bangag na presidente. Ayaw na namin ng komunista na presidente. Ayaw na namin ng droga. Ang dami na, pati corruption. Pari-pariho. Binabasa ko ulit. Sabi ko parang nakasawa na basahin. Pari-pariho. E di ngayon, sabi ko, kaya, mahirap magsikag basa parang, kaya minsan, kakabasa mo ba, mapuno ang isip mo. Parang, sabi ko parang nahilo na ako ba kakabasa. O, itong na to dahil sa isa namang layunin yung hudyat. Kailangan talaga natin magkaisa kasi ang mga Duterte supporters kung saan nandoon yung dapat isang layunin natin, yun lang talaga, hindi yung doon ako, sama ako doon sa ganito ganun. Kaya walang anong lakas doon, katulad sa isang walis, pag isang yan sama-sama, isang araw lang yan, sama-sama yung walis na yung yan dyan, katulad sa walis na talagang kahit gaano kadumi yan dyan, pag sama-sama, talagang may mangyayaring maganda. Kaya siguro naman nakikita naman natin kung anong sitwasyon sa bansa natin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nakita naman natin kung gaano kahirap, kung ispilingin, sus grabe. Kasi naman talaga yan natin, pinaglalaban natin yung sa yung corruption, isa rin yan na pinaglalaban doon sa grupo na yun. Kaya nga mga Duterte lahat yan gaganap, kasi ang mga Duterte supporters manggod talagang mayroon silang paninindigan na hindi yan babayaran ng anumang katumbas na halaga ng salapi na yan. Talagang laban talaga yan. Kung ano yung ipinaglalaban yan, at magkaisa tayo, magtulungan. Kung may rally na kailangan rally na talagang kinabukasan ba mayroon ng pagbabago. Yun yung doon. Kasi talaga yung sa mga komunista, pang-aapi, pang-aabuso, yung mga katiwalian, ang dami ng na ngayon, mga problema, lalo na yung balita sa probinsya na hindi talaga, kahit sabihin ko pa, alam na paulit-ulit ng sinasabi na yun. Kaya sabi ko, ano pa bang inaantay natin? Andyan na ang FGF, andyan na para magkaisa na at magtulungan kayo na yun. Oras na, panahon na. Kaya yung mga problema na mga sinusumbong nyo, mga message basa, hindi na ako ganun magbasa. Sabi ko, ito na yung action, magkaisa na lang tayo, yun na yun. Na kung ano man yung mga binaba dyan sa GC,
may mga video dyan na ano, importante yan dyan o ano may nakalagay dyan. Basa-basa minsan. Kasi yan, yun na yung mga ano na yan dyan para sa kalaman natin ganito. Kasi nga, ang administrasyon talaga, kahit naman sa ibang bansa, kakahiya na yung Pilipinas ba. Yan, kaya tapos yung sa sakripisyo, kailangan natin yan bilang mga Pilipino. Kung walang magsakripisyo, sino ba ang dapat magsakripisyo? Yung tagayabang Siyempre tayong mga Pilipino, maglaan talaga tayong oras, araw, panahon para dyan. Ibigay natin na talagang mahal natin ang bansa natin. Magbigay tayo ng oras. Hindi natin sabihin, wala man ko ipakialam dyan, wala man ko ilabot, wala naman akong dyan. Ano ba wala naman samok-samok sa Bisaya pa wala naman ko pakialam. Hindi naman kasi bilang mga Pilipino, kasama tayo dun. Di ba hindi naman maaring maapektuhan lang 5 lang katao. Tayong lahat apektado. Kaya sino bang tatayo para dun? Kung wala nang maasahan, kung wala na rin tayo, sino pa ang maasahan dun? Kaya dapat talaga tayo magkaisa talaga. Kasi ang gusto nila kasing mangyari, gamitin ang mga Duterte supporters para tibulaag kung sa Bisaya pa magawatak-watak. Yung sabihin, dito tayo mayayari tayong ganito. Yung parang walang hugpong ba kung sa parang ang hinanimbawa ganun yung sa walis ba yung pagkakaisa. Kailangan nating mga DDS o Duterte diehard supporters isa jud. Sinabing ganito, ito na yung oras na yun. Sabihin nyo agad sa akin, ganito, ito, bigay ko ganito, pupunta tayo sa ganun na yun. Kaysa tayo sama-sama. O yun lang naman ang inaano ko na kaya sa mga nagtatanong, hindi naman kailangan ang dami pang paliwanag doon. Hindi na kailangan yun kasi nga sinabi na ngayon doon sa video yung panawagan doon na magkaisa na ang mga Pilipino na laban sa korupsyon, sa mga komunista, sa mapangapi, pangabuso, katilalian, kawalan ng hustisya. Yun. Kaya yun ang pinaglalaban natin na mawala na yun, matapos na yun. Kailangan na pagbabago. Nakita mo, patuloy pa rin. Mayroon bang nabago? Wala. Kaya ito na yung diyat na kailangan na natin na magkaisa na tayo. Sakripisyo. Kung hindi ka sakripisyo, wala ka. Kaya halimbawa sa financial, kung sino man yung meron dyan na share, tulong-tulong bayanihan. Kasi kung sa pa, ang bansa natin ngayon, kung sa sakit pa, cancer. Kaya kung hindi tayo kikilos, kung sabi natin wala akong pakialam dyan, hayaan mo na sila. Di na natin yan, trabaho. Di na makasarili ka, kasama ka doon na mapahamak. Kasi sa nangyayari ngayon, kung sabihin natin hindi na iba nababayaran, walang paninindigan, kawawa. Pagdating ng panahon, kawawa tayo. Kasi magpagamit tayo sa mga nagpapabagsak din sa taong bayan. Tayo rin ang magpabagsak. Kasi ganito yun Kung magpagamit tayo, di natin doon kami, sasama kami doon dahil mayroong maayuhon, kung sa Bisaya pa, maayuhon, mayroong kwarta. So, alam mo yung corruption kasi, hindi yan nawawala hanggat andyan ka, tatanggap ng pera, magpagamit ka doon yun, yung pera na yun. Hanggat sa nagpapabayad ka, isa ka na sa corruption doon. Kaya, ang FGF, ang inaano talaga nito, saka yung Sorry Duterte Family Worldwide, di talaga nagpapabayad yan. Kadang tapang at malasakit talaga ang inaano nito. Sabi nga nila, bakit ikaw ba hindi mo kailangan ng pera? Sabi ko, hindi naman ko sinasabing hindi ko kailangan ng pera, kailangan ko. Pero mayroon akong paninindigan, may prinsipyo ako na hindi talaga ako tanggap ng ganyan. Ang gusto ko yung talagang pagbabago ng katotohanan na hindi pwedeng takpan ng pera. Hindi ako pwedeng tapalan ng mukha ko ng pera. At ganito lang ako. Mahal ko ang bansa ko, ipaglaban kung kailangan ko. Inakabangag. Kaya yon yung mga nagtatanong dyan,
na ano ba yung mga gagawin. Ito na yung binaba ko na yun. I-message ko na lahat na ginawa ko na lahat. Tapos ang GC ko pa ha, putang ina, ang GC ko ba? Ang GC ko. Problema ang GC ko na yan. Pag naglagay ako ng ano dyan, admin, nawawala, hindi ko nakikita. Talagang, alam ko yan kung sinong gumagawa niyan. Yan, tapos ibalik na naman yan. Katulad na, wala na yan isang beses. Ibinalik na naman. So, binuangi ko ninyo. Talaga, makita nyo talagang ano ko. Kitang importante, talagang pinaglalaruan nyo talaga. Sige lang. Babalik na uli yan. Kay, tanggalin ko yung admin. Ako na lang mag-isa mag-admin dun. Kasi pag may ilagay ko na admin doon, talagang nagugorgor eh. Tapos yan sa ano ba, yung sa page ba ng SDF, SDF sa SDFW. Yung sa ano, yung page na natin na noon pa na yung page na yan. Ako nagtataka, bakit 500 ang i-approve ko na post? Ano bang nangyari nga? 300 pa lang. Wala na. Ano bang, grabe ha. Yun na ba talaga ang ano ngayon, epekto sa bangag na presidente? Na pati mga ano na ngayon. Sayang o yung 100 post na yun, nawala, bigla. Tingala ko. Ay 100 pa naman, nga nung bigla naman tong na baling 60 na lang i-approve ko na post. Na ang dami nito. Grabe ba? Isa pa yung mga mainstream media dyan ba? Huwag kayong magbalita ba? Nang magbalita kayo ng puro... Kailangan ibalita yung ano yung nakikita. Ano ba yung katotohanan nangyayari sa bansa ngayon? Ang binabalita nyo, dong, ano lang, puro pasikak. Bakit hindi ba kayo kikita? Kung talagang hindi kayo magsinungaling? Tingnan nyo yung anong nangyayari sa bansa. Yun ang totoong sabihin nyo. Hindi kay takpan nyo pa. Kit ako, kung pwede lang talagang, kung mayroon akong istasyon, halimbawa ako yung nakaupo yun sa ABS-CBN, o di kay sa, saan mga dyan, bawat dito sa GMA, sabihin ko talaga lahat ang totoo nangyayari sa bansa. Ha? Lalo na yung kay bangag na yan, na sabihin, bakit kasi ganito yun? Kaya lumalala ang korupsyon, lumalala ang droga, lumalala ang pagnanakaw, mga katiwalian. Dahil sa mainstream media, kaya hindi nila binabalita ang katotohanan, pilit nilang pinagtatakpan. Yun. Kaya anong pagbabago doon na sabihin ng mga tao, ay, ganda ng balita ang ganun. Kaya tinatanong ko yung ano sama ka sa amin, ganito yung pinaglalaban nito ganun. Sabi niya, ano bang problema? Wala may problema. Waman may nakapanood ng ganyan sa TV. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, oo nga. Kasalanan ito ng mainstream media. Kaya lumalala ang problema ng bansa dahil wala nang... Kung ako malang ang magdesisyon, ganyanin ang mainstream media, tanggalin ang mainstream media, wala nang mainstream media kung wala man lang makinabang. Andyan ang mainstream media para ipaalam ang katotohanan na nangyayari sa bansa. Hindi pwedeng sabihin nyo ganito, maganda yung ganun, walang balita. Sabi niya, wala mang balitang ganun. Maganda man ang binabalita dyan ha. Si Bangag, ganito, ganun. Anong kinaganda doon? Ha? Anong kinaganda doon? Kaya ako, hindi na ako ganun manood ng TV, manood ng kung ano-ano dyan. Ha? Inaano ko kung sino yung mga nagsasalita lang doon ng mga vloggers na mga nasa katotohanan na yun lang. Pero yung mga balita na wala na talaga sa akin yan. Hindi ko ganahan. Kung maaari lang, yung mga mainstream media, magpakatotoo kayo. Kaya, kung titingnan nyo, kung may pagmamahal kayo sa bayan, hindi kayo magsinungaling kung ano ibalita nyo. Alamin nyo. Kita nyo. Kung sino yung presidente na walang kwenta,
Yun pa yung ano nyo. Samantalang pagtungkol kay Pangulong Duterte, di ba noon, nung si Pangulong Duterte pa ang presidente, sinusundan ko yung mga mainstream media na yun, talagang binabalita nila sa TV yung putol. Hindi pa natapos. Ganda na panood ko ba tungkol kay Pangulong Duterte. Tingnan ko mamaya-maya. Iba naman ang dinugtong. Di man tinapos nila kung ano yung ginawang maganda sa presidente. Pero pag side sa kanila, yung mga yung mga nagbayad sa kanila, sabihin nila, kompleto. Kahit maabot pa nga ng 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pag kay Pangulong Duterte, seconds, putol. Tagutan. Inis na inis lagi ko. Yung kay BP Sara din, ilaladlad nila yung lahat doon, sasabihin yung tungkol kay BP, yung kasiraan ba. Pero sila ba sa natin, sasabihin ba lang sa TV, ganito. Sa mainstream media, sabihin ba sa mainstream media na ganito ang ganito yung mga ginagawa niya. Hindi. 'Di ba? Bakit tangot ba kayo kay Bangag? Na wala namang nangyayari. Nakagawa ba siya ng sa build pa lang? Wala naman siyang masyado. Ano bang ginawa niya? Ang corruption. Yan, isa yan. Ginamit na ng taong bayan para mas lalo magpayaman. Piruin mo. Grabe. Tapos yung sa naman, pagbabalita ng mga mainstream media, talagang gagigil talaga. Kaya kung ako lang ang masunod, i-ex ko yung mainstream media na yan. Kaya sa page ko yung mga mainstream media na yan, hindi mo pwedeng i-post mo doon yung mga kaya di ko ganahan. Basta yung i-post ang ina-approve ko, hindi ako nag-approve ng mga galing sa mainstream media. Ang inaano ko doon yung sa yung sa Duterte lang, yung puro sa support sa Duterte, kasi ang maganda man nangyari sa sa administrasyong Duterte noon, maraming nagawa. Kaya pabor ko sa mga Duterte. Sabi nang saan ba ka sa puon? Natural. Kaya yun ang maraming nagawa sa bansa. Kaya natural lang doon ko. Saan ba ko papanig? Doon sa droga? Doon sa bangag na presidente? Kaya normal lang papanig ako doon kay Pangulong Duterte. Bakit ako papanig doon sa bangag? Komunista pa. Piruin mo. Kaya hindi ako papayag ng gano'n na sabihin, sinasamba mo siya ng puon mo. Hindi ko sinasamba yan. Talagang gusto ko lang siya kasi marami siya nagawa sa bansa. Lalo na sa build sa Duterte legacy. Talaga. Kaya tumtuwa talaga ako. Nawala na yung tanginan. Kaya gusto ko talaga bumalik na ang Duterte. Yung sa administrasyon na yan. Siya lang talaga ang natin. Kaya sa mga Duterte supporters dyan, mandigan kayo, magkaisa tayo. Kailangan labanan natin tong mga na to, talagang di na magandang nangyayari sa bansa. Hindi pa ba si Bangag, yun na yung payag ba kayo mag-gira tayo nang wala sa Kaya kung kapayapaan talaga ang gusto natin, tayong lahat magkaisa na ganito talaga, na mawala talaga yan dyang mga na yan, panira. Kung sa pa, mga salot. Yung sabi nila mga salot sa administrasyon, kailangan mawala na. Inulit ko lang, ako lang tagapagsalita, pinabot sa inyo. Yun ang sabi nila. Problema nila paulit-ulit kung binasa yun, kaya namaga na yung mata ko sa kakabasa sa mga problema sa comments. Yun ako. Ayun, sabihin ko, i-message ko nga to kung sasama to sa PF na member. O sige, sama kami. Kaya kung talagang magbabayad kayo, wala tayong magawa doon. Kasi kung halimbawa takpan natin ang mata natin, na alam naman natin, kahit takpan pa natin ang mata natin para wala tayong makita, ang isip natin, alam natin kung ano nangyayari sa bansa. Kaya hindi kayang takpan. Dahil sa isip pa lang natin, alam na ng isip natin kung ano talaga. Kaya yun, kaya kailangan natin yung sakripisyong individual, tapang at malasakit.
Yan, sama-sama tayo mga Duterte supporters. Kasi inaano lang naman doon na ang mga Duterte supporters manggod, kaya lagi kong inaano yun. Dahil ito yung may tapang at malasakit na hindi kayang bayaran. May paninindigan, yun yan. Kaya sa tulong-tulong yun, bayanihan. Yan lang, kaya kung kailangan malakas ang loob talaga natin. Malakas ang loob natin para sa bayan. Hindi malakas ang loob natin sa katiwalian na mga gawain dyan na hindi maganda. Kailangan ang loob natin na maging malakas tayo na laban sa mga mapang-api, mapang-abuso na administrasyon. Yan, kagigil. Kaya mainstream media, hinihintay ko nga ba kung kailan nyo ibalita ang katotohanan. Naririnig ko lang palagi, pawang katotohanan. Nasaan ang katotohanan? Mayroon bang sinabi? O ang naririnig ko lang puro pawang katotohanan? Narinig ko lang, pero ano yung katotohanan? Ano bang loob? Ano bang laman ng katotohanan na nangyayari sa bansa ngayon? Mayroon bang naglaladlad doon na buo ganito ang yung mga nag-ano sa droga, sa korupsyon, na komunista, ganun. Si Franz Castro ba? Putang ina mo. Yawa ka. Pagpakialam sa yung magurgur yung account ko. Gibigil ko sa iyo. Yan, kaya sa mga sasama sa na yon, napit na hudyat na yon, kaya mutaw lang tayo sa GC page. Kaya yun lang yun. Kaya sa mga nagtatanong dyan, panoorin nyo lang tong video ko. Kaya medyo stress ako ba sa kakabasa sa mga problema nila. Dili lang nila, kasama na ako doon. Kaya nasa Pilipinas ko nakatira. Kaya kung pupunta akong ibang bansa, kaya hindi ko malaman kung problema sa Pinas. Kaya yun ang problema sa Pinas, yung bangag na presidente na kailangan ng mawala dyan. Lalo na sa yun, yung dami ng dito nakasulat, Diyos ko, dami. Kaya yun, basta yun lang, kaya kung basahin ko lahating mga problema nila kung sa Visayas ito, kaya ganito manggod. Kung talagang magpahawak tayo sa liig natin dahil lang sa pera, alam nyo ganito yung kung may magbigay sa inyo ng pera, dawata. Bakit? Kanino ba yan? Sa atak ba yan ng pera na yan? Dawata. Pero hindi mo pwedeng talian yung isip mo. Gumawa ka nakakabuti. Kaya silang nang hatay di dawata. Oh, pero manindigan ka ganito. Pera na yan sa atin naman yan talaga. O di mabuti, balik ni ibigay nila. Pero hindi ibig sabihin na hawakan ka na sa liig. Ako, sige, bigyan nyo ako ng pera. Bigyan nyo. Dawaton ko. Pero hindi nyo ako kayang hawakan sa liig. Gagawin ko ang gusto ko. Kaya kung yung ibang mga Duterte dyan na supporters, sabi sa akin, mayroon mang nag pera dyan. Dawata, oy! Dawata! Dawata ang pera, pero ibig sabihin, huwag kang magpahawak sa liig. Alam mo ang gagawin mo. Nasa tama ang gagawin mo. Hindi kayo porque binigyan ka ng pera. Bakit nanghingi ka ba ng pera? Ikaw ang binigyan, hindi mo hiningi. Ako, bigyan nyo ako. Kung tanggapin ko talaga, pero hindi nyo pwedeng sabihin ko anong gagawin ko. Dahil hindi ko hingi sa inyo. Kung binigay nyo sa akin, kung bibigyan nyo ako, tatanggapin ko. Huwag nyo akong pagsabihin ko anong gagawin ko, kung anong ayun ha. Pero simulat sa pool, wala pa naman nagbigay sa akin, kaya baka ilaparo ko sa mukha niya. Ngayon, hindi ko na tatanggapin ko. Pero ang gagawin ko pa rin ang gusto ko. Hindi ako sa pera nyo, kahit 1,000,000 pa yung animal mo. Dawaton ko, ipamigay ko. Pero kung anong desisyon ko, yun ang sundin ko. Kaya hindi ko hiningi yan, kundi
binigay nyo. Pero nawa, walang magbigay sa akin. Kasi, bago ko tanggapin yan, usap tayo. Mukha mo, iharap mo sa mukha ko. Yun lang. Kaya maraming salamat. Mabuhay ang FGF.